So yan, kahit araw ng linggo ay i-deliver po natin itong ginawa nating nakahang na kama. So yan, pinamag po tayo ng maneho. Nakasakay po tayo sa loob. At si Bayaw na lang po ang pinagmaneho natin. So yan, malapit na po tayo dito. Nasa Israel na po tayo. Papasok po tayo ng Navy Cristo Rey. So yan, mayroon din po tayong dinaan na bakubakong daan. So yan, malapit na po tayo. Paliko na po tayo dito sa site na kung saan po natin nilalagay at i-install. Ayan na po ang mismong bahay ni Paring Loy. So yan, dyan po natin i-install ang ating nagawang nakahang na kama. So yan, andatan po namin siya, nagduluto para po sa ating tanghalian. At syempre po, nandito na rin po tayo, ay nagpagkulitan na po tayo sa ating inaanak na smart at makulit at madaldal. Kausapin dahil madaldal po siya, matabig po siya yan. Hello! Sabihin mo, hello! Hello, Pans! Hello, Pan. Bye-bye! Bye-bye. So yan, nagpaalam na po tayo sa ating makulit na inaanak para umpisa na po ang trabaho. Pinalabas po natin ang mga gamit sa loob para naipasok po natin ang ating ginawa. So yan po, dyan po natin siya i-install dyan po sa wall na yan. So kailangan pong ilabas ang mga drawer para hindi po siya nakaharang pag pinasok po natin. Yan, kasama po natin si Paring Loy. Day off po niya ngayon, kaya ngayong linggo po ngayon doon po namin siya inilagay dahil po yun ang hiningi po niyang schedule sa atin dahil wala po siyang pasok. So yan, kasama din po natin si Bayaw. So yan po, sinukat na po natin. Ang sukat po nito ay 170 para po hindi po siya sasabit sa ulo kung halimbawa dadaan man. So yun po kasi ang sabi ni Parlo, yung nakakatayo po siya at hindi po siya nababangga. So yan, nagbaril na po tayo dyan, nagbutas para may sabitan po ang ating hang kama. So yan, nakikita po ninyo si Parloy, parang dinidemo niya kung ano yung itaas na ating gagawin. So yan, tinuturo po niya dyan, baka matamaan po natin yung kuryente pa sa pagpupok po natin, kaya tinuro po niya kung para hindi po natin siya tamaan. So yan, binubutas na rin po natin siya. Diyan po natin lalagay yung deform na round bar na pinutol natin. Diyan po natin siya ipapatong ang kama. So yan, parati po natin kasama si Bayaw para maging assistant natin. So yan, kakain po muna tayo. So yan, magandang tanghali po. Kain po muna tayo. Kasama si Laylay. Kain, Lay. Kain. Kain tayo sa labas, inasal. Kaya nga dito, labas ng bahay. Nalay. So yan, kain po tayo. Siyempre po, pagkatapos kumain, magpahinga. So yan, diretso na po tayo sa trabaho. Pinagtulungan na po namin buhatin ang kama na ilalagay natin. So yan, saktong-sakto lang po siya dyan, kaya medyo nahirapan po kaming magbuhat dahil marami po pong tinatama ang gamit. Kasi ang pagkagawa po ng wall ay hindi pa rin naka-eskwalado, kaya medyo nahirapan din po kami dahil sakto-sakto lang po yung ginawa namin. May kiniranas lang po ay konting-konti lang. So yan, pinapapasok na po namin. Konti-konti na lang po ay mailalagay na po namin. Nagpatulong na rin kami kay Parnoy dahil medyo mabigat po yung kama na inilagay namin dahil ang sukat po nito ay mahigit 8 feet po. 8 feet by 140 siya. So maya-maya po ay mailalagay na po natin. So ayan na po, ayan na nga po. Nailagay na po natin. So yan, kailangan po natin siyang i-pull weld para hindi po siya matanggal.
So yan po, pinapalagay po natin ng karton or kahon para po hindi mahulog yung pinag-weldingan dun sa ibaba, para wala na po masyadong medyo masunog or magkaroon ng ngitim-ngitim. So yan, buti na lang si Bayaw ay maliksi po siya. Lahat po ng gagawin ko ay nakasubaybay po siya sa atin. Siya sinusuot na po natin yung pinaka-hagdanan niya, dahil ito po ay medyo mahaba po siya, kasi hindi po natin siya mapuputol sa bahay, kaya dyan na po natin siya pinutol. So yan, maliksi po talaga si Bayaw. Kapag nag-grinder po tayo ay tinatakpan po niya ng karton para hindi po pupunta sa kama. So yan, nakikita naman po ninyo na medyo tumatalsik-talsik po yung mga apoy-apoy ng grinder. So yan, nandyan na po si Parloy at tinitingnan po niya ang ginagawa namin, kung okay po para sa kanya. Ang sabi po niya, kahit nag-welding po kami ay wala po siyang nagkitang ngitim-ngitim sa wall niya, dahil po ito ay nilagyan po niya ng naka-design na nabibili. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. So yan, malapit na po kaming matapos dyan. Maya-maya po ay matatapos na rin. So yan, salamat po sa mga nanood, sa mga lagi po nakishare dito sa ating video. So yan, shout out po sa lahat ng mga followers natin at patuloy pong sumusubaybay po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Comment lang po kayo kung okay lang po yung ginawa natin, at kung ano kulang po para magawa po natin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. So yan, inakyat na po natin para po mawelding po natin sa taas. Ayan, gaganda po natin para po kuminis, para po pag ginawakan po. Yan, i-instruction ni pare ko yung ginawa natin, yung matibay nga ba siya?